Muli po kami ay bumabati ng magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po at nagsusubscribe ng ating lesson quarterly dito po sa ating Solid Rock Ministry. Kami po ay natutuwa at muli po tayong nagkasama-sama sa araw na ito. Ngayon po tayo ay papasok na sa fourth quarter ng ating lesson na may pamagat po itong Misyon ng Diyos, Mission Ko. Subalit bago po tayo magpatuloy, kagaya po ng ating palagiang ginagawa, ating pong babatiin ang mga taong ito: Fernando Torgano, Bobby Arana, Edwin Gonzales, Rosemary Pavillar, Alfredo Abao, Elo Doctora, Loida Filipina, Cecilia Baal, Jema Romero, William Galagnara ng Jensan, Chudor Francisco Romelda Asaituno, Ezequias Bobiles, Ruel Di Guzman, Lace Inverga, Abel Resultay ng Dinalupihan, Bataan, Alma Vargas, Aldrin Hunsan, Ethan Cyrus, J. Rama, Elvira Lopez, Emilio de la Cruz, Herman Marasigan, Leonida Calanog, and Jonathan Haum. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay papasok sa unang topic ng fourth quarter ng ating lesson na may pamagat, ang misyon ng Diyos sa atin, unang bahagi. Subalit bago po tayo magpatuloy, atin po munang iimbitahang muli ang pakikisama ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Levi Perdon. Sige po, tayo ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat. At kami po ay patuloy mong pinapatnubayan, patuloy na ginagabayan. Salamat po sapagkat kami ay makapag-aaral ng panibagong quarter o aming leksyon sa huling quarter ng taong ito. Amang banal, muli po kami nagtatalaga ng aming hiram na buhay sa iyong banal na kapangyarihan upang kami po nawa ay iyong puspusin at pangunahan sa aming pag-aaral na ito. Upang ito pong aming pag-aaral na ito ay maging pagpapala sa aming mga kapatid at maging gabay sa aming pamumuhay sa araw-araw. O amang banal, iyo po nawang ipagpatawad lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumawang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. O amang banal, amin pong pakiusap, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid na ito, at ang buong iglesia na kanilang kinaaniban. Pagpalain higit sa lahat ang banal, ang kaanib ng buong pamilya ng mga kapatid na ito. Nawa ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, at ang iyong paggabay ang patuloy na madama ng bawat isa. Salamat po amang banal sapagkat kami parati mong dinirinig, at salamat din po sapagkat kami iyong pinatatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy nawa na maibahagi namin ang iyong misyon sa sanlibutan ito, alang-alang po sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at ng pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. At ang ating pong susing talata ay ating pong makikita sa Genesis 3:9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" Sa Diyos masusumpungan ang pinagmulan at layunin ng misyon. Hindi ito nagsimula sa panawagan kay Abram o sa Exodo. Hindi rin ito nagsimula nang si Jesucristo ay narito sa lupa. Sa Diyos mismo nagsimula ang misyong ito. Nang kanyang likhain ang sangsinukob at nang maglaon ay nilikha ang sangkatauhan. Makikita natin sa kasulatan ng isang Diyos na intensyonal sa pag-abot at gustong makapiling ang kanyang mga anak. Siya ay nagtatag ng ugnayan kay Adan at Eva mula sa simula. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon kahit na pagkatapos makapasok ang kasalanan. Ngunit ngayon ay upang muling maitatag ang kanyang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan, maisakatuparan ang misyon ng Diyos sa bandang huli. Kung kaya't dapat magpasigla tayo sa gawain ng pagpapahayag ng walang hanggang ebanghelyo sa mundo. Ngunit bago natin maunawaan ang misyon ng Diyos, mahalagang higit na maunawaan ang Diyos ng misyon. Narito po ang mga tanong na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1,
Paano ipinakikilala ang Diyos at ang kanyang misyon sa kanyang tanong kay Adan, nasaan ka? Pangalawa, paano higit na ipinakikilala ang Diyos sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at Jacob? Pangtatlo, paano tinupad ng Diyos ang kanyang tipan sa tao? Pang-apat, ano naman ang misyong ang pinagkaloob sa atin ng Diyos? At panglima at huling katanungan po, papaano lubusang magaganap ang pag-iisa ng Diyos at ng tao? Balik po tayo sa unang katanungan, papaano ipinakikilala ang Diyos at ang kanyang misyon sa kanyang tanong kay Adan, nasaan ka, Pastor Perdon? Sige, basahin mo dyan sa Genesis 3, 9 hanggang 15, ano ang sinasabi. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa inyong huwag mong kakainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ay nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay isusumpa ko ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ay panggagapang mo at alikabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. So, kung dito po ay ating papansinin, magmula po nung lapitan ng ahas si Eva at tuksuin, ang wika niya, kayo'y magiging katulad ng Diyos. At yun ang naging parang natanim sa kanilang isipan, maging kagaya ng Diyos. Datapwat sa tanong ng Panginoon, nasaan ka? Saan ka naroon? Ito po ay isang tanong upang ipadama at ipakilala kay Adan kung anong laking kamalian ang kanilang nagawa. Hinangad nila na maging katulad ng Diyos, subalit ngayon, ang problema, anong nangyari sa inyo? Para yung ba ang sinasabi ng Panginoon, anong nangyari? Nakita nyo? Ano ang naging resulta? Ano naging bunga? Sila ngayon ay natatakot, nahihiya, at nagtatago. So dito ay nais ng Panginoon ipakilala na sila ay nalayo sa Panginoon. Datapwat dito rin ay pinapakilala ng Panginoon ang kanyang dakilang concern, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig para kay Eva at kay Adan nung kanyang tanungin, saan kayo naroon? Ibig sabihin, ang Panginoon hindi inaalis yung kanyang layunin na ang tao at ang Diyos ay maging magkapartner. Sapagkat ang tao, nilikha ng Diyos upang kanyang maging kapartner. Sila ang mamamahala sa sanglibutan ito. At yun ang layunin ng Panginoon. Subalit ngayon, sa halip na kapartner ng Diyos, ay naging kalaban ng Diyos. Mapapansin po ninyo sa tugon, ang babae na ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin, sinisisi ang Diyos sa nangyari sa kanya. Subalit ang Panginoon ay hindi natapos roon sa kanyang pagtanong saan ka naroon, kundi sinabi niya kung ano ang kanyang gagawin upang ibalik ang tao sa kanya rin. Ang wika niya, pag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang iyong anak, ang dudurog ng kanyang sakong at ang kanyang binhi, ang dudurog ng iyong ulo. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, gagawa ako ng paraan na maibalik ang tao sa kanyang orihinal na katayuan, aking kapartner. Ano po? Yun ang panukala ng ating Panginoon na inahayag dito
sa kanyang unang-unang pangako kay Eva at kay Adan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang panukala, ikaw at ako, tayong lahat, maging kapartner, kamanggagawa ng Diyos. At ngayon naman po sa pangalawang katanungan, papaano higit na ipinakikilala ang Diyos sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at Jacob? Ayan. Ating titingnan dyan sa Genesis 17:7 ang sinasabi. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila. Isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. So, maliwanag po ang sinasabi. Itatatag ko sa iyo ang aking tipan. Tatanda po, mayroon lang isang tipan ang Diyos. Ang tao ay mapagpala at maging kanyang kamanggagawa, maging kanyang kapartner. Ang wika ng Panginoon, itatatag ko sa iyo at sa iyong binhi. Tingnan pa natin dyan sa Kapitulo 26, talatang 3. Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita. At ikaw ay aking pagpapalain sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Yan. Ang sabi ng Panginoon, manatili ka rito sapagkat tutuparin ko ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa iyong ama. Pagpapalain kita rito upang ang lahat ay mapagpala. Ito ang layunin ng Panginoon na ang lahat ng tao ay mapagpala sa pamamagitan ng kanyang mga piniling lingkod na magdadala, maghahatid ng pabalita ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan pa natin sa Kapitulo 28, talatang 15. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Yan. So ito po makita natin ang consistency ng sinasabi ng Panginoon na talagang yung kanyang pangako ay kanyang tutup din. Yung kanyang tipan na walang iba kung hindi tayo ay maibalik sa kanyang sarili. Kaya kapag tinignan po natin ang kasaysayan sa panahon ni Jose, ang wika, ang Panginoon ay parating kasama ni Jose. Kay Moises, ganun din. Noong panahon ni Moises, sinabi ng Panginoon, ako ay parating kasama mo. Hanggang sa panahon ng ating Panginoon, tinawag na Jesus ang kanyang pangalan at tinawag ring Emmanuel sapagkat ang ibig sabihin daw ng pangalang Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Yan ang tipan ng Diyos. Siya ay atin. Bagamat tayo'y nagkasala, bagamat tayo'y nagkamali, ang Diyos ay sa atin, nagmamahal at nagnanais na tayo ay maibalik sa kanyang sarili. Okay po. At ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, paano tinupad ng Diyos ang kanyang tipan sa tao? Ayan. Tingnan mo dyan sa Mateo 1, 18 hanggang 23. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang sa kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ng lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. So, maliwanag po. Una, pinangalanan siyang Jesus. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan.
Pangalawa, Emmanuel, sapagkat ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Kailanman, hindi tayo iniwan ng Diyos. Ito ang katotohanan. Kahit nung tayo ay maging makasalanan, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig ay nananatili at patuloy siyang nananawagan na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya kapag pinag-aaralan po natin ang lumang tipan, mababasa natin dyan sa Ezekiel 33:11, ng wika ng Panginoon, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay manumbalik. Kaya ang wika ng Panginoon, manumbalik kayo, manumbalik kayo. Magmula noon, yung tipan ng Panginoon na tayo ay Kanya at tayo ay magiging Kanya, ay Kanyang pinatutunayan, Kanyang pinatitibayan, pinapagtibay, lalo't higit dito sa pagkapanganak sa ating Panginoong si Jesus. Kaya kapag binasa po natin dyan sa Juan 1:14 hanggang 18 ay makikita po natin ang sinasabi. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kanduan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So, makita po ninyo ang ating Panginoon na tinatawag na verbo o salita ng Diyos, nagkatawang tao. Ibig sabihin, hindi ibig ng Diyos na kailanman mawalay ang tao sa Kanya. Kaya yung katawan ng tao ay tinanggap ng ating Panginoon upang magpakailanman hindi na tayo maaring mahiwalay sa Kanya. Subalit mga minamahal, yung pong kalayaan ng pagpili ay nasa atin pa rin. Hindi niya yun inaalis. Kaya nga, ang Panginoon ay nakikiusap na tayo ay manumbalik sa Kanya. Yung ating pagkatao, isinuot na ng ating Panginoon upang Kanyang maisuot sa atin yung Kanyang kaluwalhatian bilang anak, bugtong na anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, makita po ninyo talaga ang Diyos. Walang ibang nais kung hindi tayo ay Kanyang maging kaisa. At sa layunin iyon, kinuha ni Kristo ang katawang tao, nakitulad sa atin, upang Kanyang malipol yung may kapangyarihan sa kamatayan, walang iba kung hindi ang dyablo. O mga minamahal, walang anuman na maaring maghiwalay sa atin, sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, maliban po ang ating kapasyahan. Kahit si Satanas, hindi niya tayo maaring ilayo sa Diyos. Kahit sino pa man, hindi maaaring ilayo tayo sa Diyos sapagkat taglay niya ang ating katawan, ang katawang pagkatao. Sapagkat yun talaga ang panukala ng Diyos, magmula pa sa pasimula, ang tao ay Kanyang makasama, ang tao ay Kanyang makaisa. Kaya mga minamahal, dito po ay nagpapakita lang na talagang walang anumang maaaring magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, kundi ang ating sariling mga kapasyahan. Okay, salamat po. At ngayon po sa pang-apat nating katanungan, ano naman ang misyong pinagkaloob sa ating Diyos? Yan. Tingnan mo dyan sa Juan 3:16, ano ang sinasabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang Kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, ang ating pong misyon ay dalahin ang pabalita ng pag-ibig ng Diyos upang ang sino mang manampalataya huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito rin po yung pinakatema sa Mateo 28, 19 at 20. Kung atin pong babasahin. Maaari bang pakibasa mo amin? Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. Ang wika po, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yun ang panukala ng Panginoon. Maging kanyang alagad. Hindi po alagad ng mga alagad, kung hindi alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ibig ng Panginoon, tayo at siya ay mayroong isang misyon, mayroong isang layunin, mayroong isang uri ng pamumuhay. At ang wika ng ating Panginoon, ako'y lalaging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dito po pinapakita na talagang ang Panginoon walang ibang ninanais, walang ibang panukala, kundi ikaw at siya, kasama ako, kasama ang lahat, ay maging kanyang kaisa, kaisa sa layunin, kaisa sa pamumuhay, kaisa sa paglilingkod. Kaya mga minamahal yan ang panawagan ng Panginoon. Subalit uulitin ko po, hindi ang Panginoon namimilit. Kaya sabi, ang sino mang sumampalataya, turuan ninyo silang sundin ang lahat ng aking mga iniuutos sa inyo. Yun ang nais ng Panginoon, turuan ang lahat upang ang lahat ay maging kanyang mga alagad na ang karakter na ipinapakita ay karakter ng Diyos, hindi karakter ng kaaway. Karakter na puno ng pag-ibig, puno ng pagmamalasakit, puno ng pagmamahal sa bawat isa. Okay po, at ngayon naman po sa ating panglimang katanungan, ito po ang ating huling katanungan sa topic ngayon. Paano lubusang magaganap ang pag-iisa ng Diyos at ng tao? Yan. Tingnan mo dyan sa Juan 14, 1 hanggang 3, ang sinasabi. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. So, maliwanag po ang sinasabi. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Handa na yung tahanan. Hindi sinabing ako'y gagawa. Hindi ka pa man nananampalataya, nakahanda na ang tahanan para sa iyo. At ang wika, kapag ka na ihanda na, ako ay babalik upang kayo'y aking tanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Wala talagang ibang panukalang Diyos, kundi tayo ay kanyang makasama. Tayo ay kanyang kapartner. Ito ang napakagandang balita na dapat nating panghawakan. Kaya huwag magulumihan ng inyong puso. Huwag kang matakot. Naging ka bang makasalanan? Napalayo ka ba? Hindi maganda yung iyong nakaraang buhay? Walang problema yan. Lumapit ka lang sa akin. Sundin mo ang aking kalooban. Wala nang lilinisin ko lahat ng kasalanan yan sapagkat nakahanda na ang tahanan para sa iyo. At kapag tinignan pa natin dyan sa Apokalipsis 21:3 ay ganun din ang sinasabi. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Amen. Napakaganda. Siya sabi na darating ang araw, ang Diyos tatahang kasama natin. Tayo ay kanyang magiging bayan at siya ang ating magiging Diyos. Ito po ang layunin ng Diyos magmula pa sa pasimula
na tayo ay kanyang makasama magpasa walang hanggan, na tayo ay kanyang makapartner, kanyang maging katuwang sa lahat ng mga gawain, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At ang lahat ng ito, mabubuo yung kaganapan pagbabalik muli ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan, kailanman hindi niya tayo pinabayaan, kailanman hindi nawala sa kanyang puso't isipan ang layunin na ikaw at ako ay makasama magpasa walang hanggan. At dito po natatapos ang ating talakayan at iiwan po namin sa inyo ang summary ito ng ating pinag-usapan. Number 1, layunin ng Diyos na maunawaan natin na wala siyang ibang hangad kundi ang makasama ka. Number 2, mula sa Eden, ang Diyos ay nakikipagtipan ng hindi magbabagong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pangatlo, kay Kristo, walang sinumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pagkat tinaglay niya ang katawan ng tao. Pang-apat, sa lahat ng panukala ng Diyos, kailan may hindi niya inaalis ang ating kalayaang pumili. At panglima, ang pagbabalik ni Kristo ang magiging lubusang katuparan ng misyon ng Diyos. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito at purihin, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Wala kang ibang iniisip kung hindi ang aming kabutihan at ang kami ay makasama mo magpasa walang hanggan. Lamang kinakailangan ang aming pananampalataya, kinakailangan ang aming pagtitiwala at pagsunod sa lahat ng iyong kalooban. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na mabago ang aming puso't isipan mula sa pagiging maswail patungo sa maging masunurin, nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa aming kapwa. O Amang Banal, salamat na kailanman hindi mo kami pababayaan. Tulungan nawa kami na magtiwala ng lubusan sa iyo at sundin ka, manwalati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod pong linggo, tayo po'y magsama-sama. Patuloy po natin pag-aaralan ang dakilang misyon na ito ng Diyos na maginawang misyon ng bawat isa sa atin. God bless us all mga minamahal.